Talk to me. McFarlane's The Dark Knight Trilogy Wave Set. And syempre, andyan sina Batman, The Joker, Scarecrow, and Two-Face. And you need to complete this set para mabuo mo si Bane from Dark Knight Rises. Sa likod, makikita nyo yung image ni Bane at yung instruction manual kung paano buuin yung buff parts. Sa lower part naman, andyan naman yung mga images ni na Batman, Joker, Two-Face at Scarecrow. Let's check out the boxes first or yung kanilang mga packaging at unahin na nga natin si Two-Face na kung saan makikita nyo yung figure mismo ni Two-Face kasama yung body part ni Bane. Kay Scarecrow, syempre andyan yung figure mismo at yung kanyang dalawang alternative hands and yung dalawang arm ni Bane. And this is Joker na kung saan meron siyang nag-iisang accessory which is a stock of money and andyan din syempre yung head part ni Bane at yung ibang alternative hands ni Bane. And finally, this is Batman na kung saan meron siyang mga accessories at i-check natin yan later at nasa kanya yung dalawang leg parts ni Bane. Unahin natin si Two-Face and as you can see, it's just a basic figure. Unfortunately, wala siyang ibang mga accessories. Pero kung ako kay McFarlane, maglalagay ako ng isang alternative hand. Actually, dito sa coin na to, hindi mo nakita yung details or wala talaga siyang details. Medyo nakaka-off lang sa akin dito yung coat ni Two-Face kasi parang napakasimple at parang hindi masyadong detail yung ginawa nila dito. Parang nilagyan lang nila ng konting burnt effect, nilagyan lang nila ng color red, pero pagdating dito sa likod, masyado na siyang malinis, and dito sa kanyang sleeve, malinis na. Dito lang sa unahan yung details, pero dito sa kabila, of course, normal yan, malinis yung coat, and dito sa kanyang pants, malinis din. Pero pagdating sa movie, kita nyo naman na kita dun yung burnt effect sa kalahating katawan ni Two-Face. Pasado sa akin dito yung head details ni Two-Face. And dito sa left, kuha niya yung resemblance ng actor. And pagdating naman dito sa kabilang side, yung burnt face ni Two-Face. Talagang ang ganda ng pagkakagawa at pagkaka-details nila. Ang ganda rin ng kulay na ginamit nila dito. At yung mata niya, actually nakakatakot talaga. Kaya nga talaga na-off ako sa quote dito ni Two-Face. Kasi kung ano ang kinaganda ng head details dito ni Two-Face, ganun naman tinipid yung quote dito ni Two-Face. And now, let's take a look for Scarecrow. Actually, basic figure lang din naman siya na mayroong dalawang alternative handset. And na-overwhelmed din ako sa details dito ni Scarecrow. Ang ganda ng pagkaka-details dito ng attire ni Scarecrow. And ito yung sa kanyang likod na kung saan lutang na lutang yung texture ng kanyang attire. Maganda rin ang pagkaka-paint, yung pagkaka-washing, lutang na lutang yung mga small tiny details niya dito. Look at that, kung gano'n nila kapulido ginawa yung costume or attire ni Scarecrow. Yung head dito ni Scarecrow, napakaganda rin yung pagkaka-washing, yung mga small tiny details niya dito. Visible din dito yung dalawang mata ni Scarecrow. Kapag naman inangat mo yung kanyang ulo, makikita mo yung kanyang leeg. Tinatry ko ring i-lift yung kanyang mask so parang nung medyo sinilip ko kanina off cam, parang shallow na lang yung loob ng kanyang mask. Made of rubber naman itong rope na kasama sa kanyang head details, which is maganda rin naman, makapal at hindi naman siya madaling maputol or mapunit. Kung titignan mo siya, parang iisipin mo na hindi siya ganoong ka-articulated. Syempre, andyan yung kanyang shoulder, yung kanyang hips. Ayan, medyo nagagalaw mo naman. Yung kanyang knees. Akala ko hindi articulated yung kanyang elbow, pero surprisingly, it's articulated. Ang ganda lang kasi talaga ng ginawa nila dito kay Scarecrow. Kapag tinignan mo siyang ganyan, parang hindi siya articulated, pero nakatago pala yung kanyang joint. And of course, the one and only Heath Ledger's Joker. Meron siyang isang accessory or should I say, base. This is a stack of cash made of thick rubber. Ito yung kanyang ilalim. Tinitingnan ko pa lang si Joker dito, sobrang na akong kinikilig because this is my favorite version of Joker na nilabas ng DC into live action. And this is a closer look para sa attire ni Joker. Na-overwhelmed din ako sa head sculpt dito ni Joker kasi una,
akala ko hindi siya ganun kadetalyado, hindi siya ganun kalinis. Pero if you look closely, talagang nakuha niya yung resemblance ni Heath Ledger. Maganda rin ang pagkaka-details ng kanyang makeup. Kahit sa una, akala ko masyadong maputla. Pero in my opinion, saktuhan lang din naman. Pero dito ako na-surprise sa ginawa ni Todd McFarlane. Kapag nakaganyang angulo si Joker, it's just a normal face. Pero kung i-lift down ko yung head dito ni Joker, mag-iiba yung kanyang facial expression. And now it's time for Batman himself. At first look pa lang, talagang kuwang-kuwa niya yung batsuit mismo ni Batman na ginamit doon sa movie. And this is a closer look para sa kanyang batsuit. And yung kanyang cape, actually is just made of rubber. Malambot din naman siya, makapal, pero parang nabitin ako kasi sobrang smooth niya at wala siyang masyadong texture. Same lang din naman ang articulation ni Batman, pero pagdating dito sa shoulder, medyo sagabal sa kanyang shoulder pads. Kasi kapag nilift mo yung kanyang shoulder, naapektuhan yung shoulder pad niya. Ganun din sa kabila. Kaya hindi mo siya pwedeng itaas masyado. Maganda rin yung head sculpt dito ni Batman, maganda rin yung details niya dito. Yung mask talagang kuwang-kuwa ng figure na to. Wala siyang ibang alternative hands, pero meron siyang mga accessories. And of course, binuo na rin natin yung buff mismo, which is Bane. Nakuha naman niya yung image ni Bane, pero para sa akin, parang masyadong payat dito si Bane. Masyado siyang matangkad. And this is a closer look para sa attire ni Bane. And maganda rin naman yung pagkaka-details niya, di ba? Okay din naman yung head sculpt dito ni Bane, yung kanyang mask, yung kanyang eyes. Kaso parang medyo nakaka-off lang din yung skin tone na ginamit nila for Bane. And malayong malayo yung resemblance niya dito kay Tom Hardy. Pero habang binibuild ko siya, na-off talaga akong tuluyan. Dahil dito sa kanyang torso, walang laman. Shallow lang yung loob niya at hindi mo makakapa yung kahit na anong details ng kanyang body part.